Ay, magandang hapon no, mga kakamping, mga kabunyog. Itong magbibigay lang ko tayo reaksyon dito. Dito sa mga palusutan na to nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Meron ho itong 200,000 views. 2 days ago lang ho ito. No? Pakinggan natin. Tila nagkakainitan na ngayon sa Senado dahil sa usaping overpriced na laptop procurement ng Nahuli ang salarin. Sabi na yun pa. DepEd. Nagtataasa na sila ng boses at pasigaw pa kung sumagot. Dito uminit na ang ulo ni Senador Tol Tolentino at pinagsabihan nitong DepEd Undersecretary, pati ang pagpirma nagpapalusot pa at tinatanggihan, pero sa bandang huli, ipinakita ni Tolentino ang ebidensya na siya ang nakapirma. At umamin naman na kanya ang pirma at hindi na nakalusot pa. Malaking milagro talaga ang pagkuha ng overpriced na laptop na maituturing pa naman na ang mga nasa Department of Education ang magtuturo ng tama. I need a very clear answer to this. Dahil nga sabi ng mga magagaling namin na kasama, like Senator Alan, sabi niya, walang makitang record kung bakit nagbago, sino nag-approve, at paano nangyari ito? Bakit biglang nag-jack up ang presyo? Kata-kata ka yan, Senador Bato. Kaya gusto ko malaman talaga sinong pumayag, sinong nag-approve na from 32,000 gawing 58,000. Mainit ang ulo ni Bato. Tanong nyo rin kung nasa na yung pera. Bilyon na pinag-uusapan nyo. Yun ang inaano ko. Sana tinanong na rin, saan ba yung pera ha? Yun lang kasimple. Pag matapos natin, wala lang investigasyon. Tapos na. I will yield the floor to isang Senator follow-up Cayetano. I'm tempted to ask you kung hindi ka nag-canvas, but Yan ang salarin, ha? may I know what laptop you're using, Yusek? Ay, Yusek pala ang tawag sa mandarambong. Ano maganda no? Pag nasa gobyerno ka. Yusek ang tawag pag mandarambong, no? This is HP, Your Honor. Magkano yan? This is HP Spectre, Your Honor. More or less about mga 90,000, Your Honor. 90,000. Ito ay Mac Air. Ito yung presyo ng pinabili mo na entry level para sa mga teachers. So, is it incompetence o kakuntsaba ka ng mga taga-DBMPS? Ito, masasakit na mga tanong kay Yusek. In-approve nyo 58,000 kapresyo ng MacBook Air. Paano mo naman i-approve ang entry level na kapresyo ng MacBook Air? Your Honor, siguro mas maganda ang tanongin natin, paano nag-arrive at that 50,000 plus market value? Kasi nagkaroon ng PSDBM. Okay. Itong PSDBM na to, ito talaga ang sino ba nag-create na itong PSDBM na to? Yusek, Canvas ng market canvas. Yusek, pag pera ng bayan, tayo mga ama tayo ng bayan. Pag yung anak mo ay bibigyan mo ng P8 ng 58,000, HP na worth 25,000 ibibili mo? O MacBook Air? Papabayaan mo anak mo na lokohin siya ng kaklase niya, boss, eto HP o 50. Siya, simple na yung tanong ni Senator Cayetano, Pang na yung tanong pang high school yata, pwede pang elementary. Yung tanong 58 kapresyo ng MacBook Air. Wag na tayong paikot-ikot dito. In-approve niyong presyo ng high-end. DBS PM mismo ang nag-approve 45,000 mid-level Ito 58,000 high level. Hindi namin in-approve yun, Your Honor. Kakasabi mo nagbigay ang PSDB. Lumulusot si Yusek. Parang kumbaga basketball kaso mahusay yung mga gwardiya, di ba? Excuse me, sir. You are changing your answer. If I ask this Sapal. stenographer to repeat, sinabi mo na kanina, ikaw yung nag-approve. Hindi ako nag-approve, Your Honor. Lumulusot na naman! Sinabing ako nag-approve. Ang sinabi namin, nagbigay ang PSDBM ng action slip And you na said yes. kinongker ng ICTS. And then you yung confirm. Hindi ko sinabing ako ang nag-confirm. And you Talagang lumulusot pa rin. Sapal na nga O confirm. ako ang nag-concur. Hindi ko sinabi yan, Your Honor. I did not. I did not. Yusek, may I remind you and may I refer you to your statement made Talagang pakapalan lang din.
Tayong gobyerno to. at exactly 10:50 a.m. And I quote, "This was never addressed to the higher-ups." That's right, Your Honor. Ayun. Sinabi ba, nasa transcript yun. Ang lumalabas ngayon, kagaya ng sinasabi ni Senator Cayetano, dalawa lang kayo nagpirmahan dito, hawak ko yung dokumento, O yan, may dokumento na. Lulusot pa rin yan, tingnan niya. a certain Abram Abanil, na nandiyan sa harap. Si Abanil. Alam mo yung Abanil? Libag yun eh. Pakitaas yung kamay mo. Kailangan dalawa nag-aprobahan ito. Hindi, Your Honor. Wala akong pangalan dyan, Your Honor. Lumulusot na naman si Yusek. Galing talaga na ito. Sapal, puro sapal na nga inaabot. Lumulusot pa rin eh. May papeles tayo rito. Wala akong pangalan dyan, Your Honor. Taasan ng boses mo. Yes. Nagagalit pa. Lumusot. Nagagalit na si Tolentino. Nakakatuwa ko sila. Panoorin. Kaya tayo may microphone dito. You don't have the right to elevate the modulation of your voice. Naririnig ka namin. Huwag mo kami sigawan. O, kasi sinisigawan yung mga investigador. My apologies, Your Honor. Apology. Sige. So, sagutin mo yung tanong ni Senator Cayetano. Hindi po ako pumirma. I will rephrase, Your Honor, to give a chance to the user. Sabi ng DBMPS, inapprove ng DepEd. Sino sa DepEd ang nag-approve? Yan. Wala kaming inapprove, Your Honor, as to that price. No. Back ng... Sir, wag tayo paikot-ikot. Ibinalik sa inyo ng Kala mo, maiikot mo si Cayetano, DBMPS at sinabi, eto ang price. Umuo kayo, kaya binid yung ABC. Actually, Your Honor, yung Lulusot na naman. document na binigay sa amin ng PSDBM ay hindi para kunin yung approval ng DepEd dun sa kanilang presyo. Ang hinihingi ng PSDBM sa amin ay kung yung option ba na pag ganyan ang presyo ay bababaan yung quantity. Yung po yung kinongker ng ICTS Sir, ng DepEd. ganun din yun. Iniikot lang. Senador. Pinaikot mo lang eh. Oh. Pinaikot mo lang. Hindi matututo ang mga bata sa DepEd kung ganyan. Kasi ang tawag dyan palusot. Palusot. Kanina pa matagal lang. Puro palusot. Yung Parmali rin eh. Dahil palusot talaga doon. Grabe, no. Parang ganito rin talaga to. Carbon copy to. Kaya lang yung Parmali. Parang mas garapal yata. Ewan ko, para sa inyo, at ba mas garapal? Yung Parmali o itong laptop nito, no? Pero yung Parmali kasi, kulang-kulang 12 billion yun, At, ang kapitalista ay 625,000 lang, Kawawa si Juan de la Cruz. Kawawa ang bakang payat. Tuloy. Diba? Binigay sa inyo. Yan. Sir, hindi namin mabibili ganito karami kasi ganitong presyo. Okay ba sa inyo ganito karami? Pero ganitong presyo. Hindi mo pwedeng sabihin na inapprove mo yung ganun karami, pero hindi mo inapprove yung ganung presyo kasi it goes together. Diba? That's very clear. Alam mo, Mr. Chair, Yan. Pasok. Si General Bato. just to emphasize the point, Yusek Aling, babalik Yusek Aling pala yun, no? ako sa example ko. Kung talagang concern ka sa mga teachers ninyo, Yan, maganda. ako babalik ko sa example ko. Ge. Nung nag-insist sa akin ang PSDBM na talagang Mahindra ang bibilihin namin na sasakyan at hindi yung 4x4 na Toyota na gusto ko na malakas sa sasakyan. Sabi ko, alam mo, kahit na magsuntukan tayo dito araw-gabi, 2 araw, hindi talaga ako mag-give in dyan sa Mahindra na ini-insist ninyo. Just to be frank with you. Just to be frank, because I am the end user. Ako ang mananagot sa mga tauhan ko sa field. Kapag sila namamatay sa intro sa NPA, May malasakit si General sa mga tauhan niya. Mantalang kayo mga DepEd kayo, wala kayong malasakit, Pumayag kayo na yung 35,000 ipinasa dito sa PSDBM para silang bumili. Aba, ang nakuha presyo 58,000. Ngunit dapat subalit ang binili yung tagti 20,000. Puta, garapal masyado to. Siguro pwede itong lumusot itong mga to sa elementary. Baka hindi pa nila makuha itong ganito. Pero kung high school,
Alam na ho ng mga estudyanteng kawalang yan ang nangyari dito. Ganon din ho yung Parmali. Dahil ang sasakyan nila ay mahina. Ako mananagot. Ganon din sana kayo sa DepEd na kayo ang mananagot sa mga teachers nyo sa baba kapag ang computer, laptop na makarating sa kanila ay kulang at saka mahina. Oh. Ganun comparison. Ganon lang yun. Ang gusto ko sana. Kaya lang wala pa rin yung ano. Asan yung pinunta yung pera? Kung ikaw ay concerned, isipin natin yan. Dapat huwag kayong pumayag. Kayo nga, babalik na naman tayo sa tanong, sino ang nag-approve? Ay kasi, PSDBM will not proceed with their bidding kung hindi kayo pumayag. Di ba? Tama. Ha? Kung hindi kayo pumayag, hindi sila mag-proceed sa bidding nila. Tama. So dapat, sino ang pumayag? Sino nag-approve na okay na sa amin yan? As far as DepEd is concerned, okay na sa amin yung 58,000 na halaga ng laptop na iproprocure ng PSDBM for us, for DepEd. Okay lang yun eh. Kung talagang yung binili, yung tagpi 58,000, general ba to? Eh, binili, tagpi 20,000 lang eh. Nasaan na yung 38,000 kada isang laptop, ha? Malaki yun. 58,000 less 20,000, 38,000. Saan napunta yung kwarta? Yun ang tanong sana dyan eh. Sino ngayon ang nag-approve niyan? Sinong pumayag? Kasi we did not use the term approve. Sinong pumayag? Yan. Bakit kayo nag-give in sa PSDBM? Yan. Dahil nga, kung ipasa natin sa PSDBM yung tanong na yan, sabihin naman ng PSDBM, ay pumayag ang DepEd. Tanongin nyo silaw. Silaw, law, 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 law. Kaya kami procuring entity lang kami, hindi kami ang inducer, hindi kami ang agency na gagamit dito. Sila, pumayag sila na 58,000 ang halaga. Sino ngayon sa inyo ang pumayag na okay, PSDBM, go ahead, okay na kami dyan? Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, just to put Galit talaga si hina-high blood na si Bato. on the record, meron concept sa batas, res ipsa loquitur. It speaks for itself, no? Yan. So let us apply Ganyan din yung nangyari sa sa Parmali. Document speaks for itself. Parehas din dito. Ang tanong, kung sakaling hindi makalusot ito, mga boss, may mangyayari kaya dito sa mga nagpapalusot na to? Yun, ha? that to this contract, PS reply action document, nakalagay yung presyo, quantity 68,500, nakalagay yung unit price 58,000, and sa ilalim po, naka-conform, no? Nakapirma po dito. So it speaks for itself. Secondly, yung sagot mismo ni Yusek na tinanong sa kanila at yan ay ni-reply. I apologize, Mr. Chair, if I also was emotional and nataasan ng boses ng konti because when I was speaker, ayaw nung iba na ilagay IT kasi maraming kalokohan. And everyone who was there, pati DPWH, pati DICT, pati DepEd, hindi ako nagkulang. Paulit-ulit ako sa inyo at sinabi ko walang overprice. Nabi ko, i-approve namin yan, pero walang overprice kasi damay-damay na lahat dyan. Eh, hindi naman services yan o hindi naman yan Nung kinumbinsi ako na ilagay yan, kaya hindi namin nilagyan ng ng applications or ng services, etc. Bakit? Mahirap hulihin ang overprice dyan eh. Pero pag laptop lang ang bibilin mo, i-on mo lang computer mo, i-google mo lang eh. If when DBM PS gave this to you, ginugel mo lang, makikita mo na doble ang presyo. So I'll stop there, Mr. Chair, because I think the point is already proven. And thank you, Senator restore order here. As I promised, we have to do this. Grabe no mga boss. Pero yun nga, lulusot lang siya. Pero yun nga eh. Ang tanong sana rito, nasan na yung billion o pinag-uusapan dito mga boss? Billion ang pinag-uusapan dito. Ang dami, nakita niyo nangyari sa DSWD ba yun? Kay Erwin Tulfo. Yung mga kawawang mga pumila doon, nasaktan sila dahil sa kapirasong ayuda para sa kanilang pag-aaral. No? Ito ho, billion. Pambira.
As meron pang balita na naman. Kay Jokno. Mangungutang na lang pala ito parating budget para idagdag sa budget nitong 2023. 1.16 trillion yata ang utangin ng gobyerno. Ay nako. Wala eh. Kung manunood lang yung tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas at panunuorin lang itong mga empleyado na ito. Empleyado lang po dito ng kasi itong mga to ang pangako ho nito magsisilbi sa taong bayan, magmula ho doon sa Pangulo hanggang doon sa pinakamababang klaseng barangay. Lahat ho yan, iisa ang sinasabi niyan, sila ay magsisilbi dahil sila ay magiging public servant. Diba? Sila ay public servant. Ngayon, panunuorin na lang ho ba ito? Itong ating mga public servant? Mga boss. Tutunga nga na lang tayo sa palusot ang nangyayari. Hindi ho nila pera to eh. Pera ho ng taong bayan nga, di ba? Kagaya yung kay Digong, 2 billion down payment sa Russia. Tapos iniatras, wala na. 2 billion. Gaano karami yung mga estudyante ang ron? Dahil lang sa maling desisyon na biglang binawi. Hindi naman niya mabuti kung mababawi niya, dinaw niya na 2 billion. Ganun na lang yun. Mga boss, kawawa itong kumpanya ng Republika ng Pilipinas na pag-aari ng taong bayan. Wala ho. Tapos sa mga hinihingi ng mga budget, yung kay Sara Duterte, triple ng budget ni BP Leni Robredo. Mga walang habag. At yun nga, gusto pang magpatayo ng opisina na OBP, ganun din yung Comelec, gusto magpatayo na upang hindi na raw sila mangungupahan. Bilyon-bilyon na naman, ano na to? Abe, nakakakilabot na ho itong mga napapanood natin, pero wala eh. Manunood na lang ba? Yan ang tanong. Oy, nakakita ko kanina. Hinuli ho si Kawal de Carbonell. At ang kaso cyber libel. Linggo. Wala na palang pinipiling araw ngayon. Maski linggo pwedeng umaresto. Basta may warrant of arrest. Ayaw sumama ni Kawaldi. Patayin niyo na ako. Pero sumama rin siya. Sinusundan ho siya ng service nila ng kanyang asawa. Sa MOA din ang puti. Ewan ko ano mangyayari. Tingnan natin bukas kung meron. Kung makakalaya o paano, kung makakapagpiyansa. Kung anong mangyayari doon. Tapang si Kawaldi, mga boss. Ito pinag-uusapan natin sa Blue Ribbon Committee. Garap, puro garapal ho Noong panahon ni Digong, puro garapal. Puro garapal. Bilyon. Nag-down payment sa helicopter, 2 billion. Ito na naman to, DepEd, billion. Parmali, billion. Dami nagugutom. Halos mamatay yung mga estudyante ron, mga pumila para lang makakuha ng ayuda sa DSWD. Kaya, eto, si Tulfo. Wala ang pag-asa to pag yan. Awas, mangungutang pa ng 1.16 trillion. Ano na? Wala na. Smuggling, grabe. Shortage of sugar. Daan-daan libong sako na asukal, mga nahuli doon sa mga bodega, ang lalaki, abot hanggang bubong yung kamada. Umpisa pa lang ho yan.
umpisa pa lang yan, wala pa yung 100 days na sinasabi, di ba? Puro ganyan na, puro ganyan na. Oh. Ewan ko mga boss. Para sa akin, wala na. Milagro na lang ang ating inaasahan, wala nang iba. Kung sino ang magsisindi ng mitya. Ito yung mga comments nyo dun ho sa vlog ko kahapon. Yun hong Chinese National Tiklo na nagpapalusot pa. Ito ho yung mga comments nyo. Sabi ni Wilma Lareta, ang lakas ng loob na gumawa ng kahayupan dito sa bansa natin. Palibhasa na tolerate ni Digong at ano naman masasabi ng ating silent president. Sabi ni Yoyo, present Sir Roque, no skip sa ads, mga pare ko, laking tulong po yan kay Chip para lalong lumawig. Keep it up, Chip, sabi niya. Kung ano tawag sa akin Chip, kung ano, aking mga subscriber. Sabi ni Joe Flores, shout out Ma'am Amy Bingson, advance Merry Christmas sa inyo, sa'yo. Malimit akong tama sa akala. Alam kong maganda at sobrang bait ka. Kahit di pa kita nakikilala. Sabi niya, oo, mabait talaga siya. Sa comment pa lang, ang galing-galing na. No? Size 9 kung may madadaanan kang shoe store dyan. Tawa ng tawa si Joe Flores. Talaga si friend Joe. Take care, have a great day, sabi niya. Talaga ikaw. Sabi ni Hil Caro, Karoke, dapat regular random checking ang gawin ng gobyerno sa mga activities ng mga Chinese dito at dapat scrutinize at cross-check ang purpose nila bago papasukin sa airport. Wala na Digong ang dito sabi nga ni Digong kung itong Chinese nito, kung naging babae ito, liligawan ko ito daming pera diba? Wala na. Ang problema, yung mga nawawalang babae, baka mamaya walang itong mga chick na to, yung napanood nyo kahapon, pinagpapapaso pa yung mga babae. Kung alam mo, kung hindi nakatakas yung tumalon na isang babae yung tumalon, baka na inabot ito, kasi 8 silang gumagahasa sa mga umaasa na sila'y magkakatrabaho sa Pogo. Yung pala gagawin silang anak ng pating. Puro kaya na sinasabi ko. Ito ang impyerno. Nandito ang mga demonyo. Nagkalat. Wala akong iba. Sabi ni Ladies Anita ulit. Happy blessed Sunday po, Sir Roque, at sa loving families mo po. Do take good care po, always stay safe po. Salamat, Ladies Anita. Sabi ni Elizabeth Iscario, good morning, Sir Rox. Ito yung kahapon kasi. Yan ho ang hirap sa mga Chinese na yan. Nagiging abusado sila. Akala nila malakas sila sa bansa natin. Kaya lang baka makalaya din yan at magkabayaran. Saklap naman. Hindi malayo yan, Elizabeth Iscare. Kasi nga, bitin pa kung mapapatunayan pero yun nga, pulis na nagsampa. Nagsasabi na huli sa akto, may shabu, may baril Pero sabi nung bugok na chick, sineset up ako Sabi, mayroon pang translate, interpreter na kasama yung gago diba? Sabi ni Joe Flores, hello Sir Rox, yung nahulog sa 4th floor ng Malacanang, di kaya tumakas din sa mga inchik na hoodlum? Tawa ng tawa. Ang galing ni Prenjo, Hanggang ngayon, natatandaan niya pa yung tumalon doon. Tumalon daw. Nahulog sa 4th floor. Hindi naman tumalon yun Prenjo nahulog daw nahulog. Tama, sabi niya nahulog. Oo. Pero to hindi nahulog to, Prenjo. Tumalon. Oo. Sabi ni Renaldo Gonzales,
Xerox, ala na po ng talaga pag-asa ang Pilipinas. Isa na lang po ang pag-asa. Bagamat puro korupsyon dito, korupsyon doon, sabuatan dito, sabuatan doon. Kaya, no? Sabuatan doon. Teka. Mahihirap, lalong naghihirap. Ngayon, pinakamaganda pa, ibala na lang tayo sa kanyon para pagputok ng kanyon, sumabog na lang sana ang kapayapaan at kabutihan sa buong nation. Dasal na lang, Xerox, sabi ni Reynaldo Gonzales. Yun na nga. Kalat ni Baya, shout out Mabuti na lang at wala kaming hilig ni Karok sa mga chicks na yan. Sakit lang ng ulo yan. Tama ka dyan, Kalat ni. Oo. Ay, nako. Yo, shout out. Sayang, hindi ko talaga ma-timingan live news. Cheap, advance po kasi sa Pinas 5 hours. Pasasaan ba't makasali din sa live nyo? Hindi live to, yo. Vlog lang to. Sabi ni Adelma Atienza. Sir, okay, baka po makasuhan kayo ng cyber libel sa pagsasabi ng sino identity ni Aimee. Sino? Identity ni Aimee. Hindi naman ako nagsabi noon. Si ano ba, di ba? Sila si Mang Husin. Oh, kayo talaga. Bibian Saremo, shout out. 2008, Sir Rox, muntik na rin tayong mabiktima ng human trafficking. Buti na lang di natuloy sa Korea. Usong-uso noon. Oh. Malakas ka kay Lord. Bibian. Roberto Huab, shout out. Pasaway talaga dito sa atin ang mga in-check, sir. Totoo yan. Shout out Akira Milos. Sabi ni Cesar Basco, Karoke, hindi ko na iniintindi ang balita tungkol dyan kay Mang Husin dahil sa simula pa lang, feeling ko kalokohan ang pinagagawa niya, sabi ni Cesar Basco. Sabi ni Porping Per niya, dapat suka naman ang import ng Pilipinas. Ano? Dapat suka naman ang import ng Pilipinas, sabi niya. Wala naman tayo shortage na suka yata, porping ha? Mabigat. Pero dyan, yun nga, yung mga may amoy sukang kilikili, baka pwede nang gamitin yun. Erlinda Sarmiento, shout out. Sabi ni Yoyo ulit. Parehas po tayo, Chip. Tiningnan ko agad profile nung sinabi nyo. Maganda nga po siya. Wala atang FB account, pahiram. Min ko po kung wala siyang account. Tawa-tawa siya. Jaime Catalan, shout out Sabi ni Jaime, makikisaw-saw na naman si Rapi Tulfo at Robin Hoodlum Padilla sa issue na yan. Abangan po natin. Pwede. Yung ano, diba? Pero meron pang sa Tulfo na Tulfo rin yun Yung babae na masahista na ginahasa nung may-ari nung massage parlor. Ewan ko kung ano nangyari dun. Natulpo rin yun At sabi ni Tulfo huwag kang aatras. Walang parto walang parto Dati may mga parto yun Pero baka nagsampa na ng kaso yung babae na ginahasa nung amo, no? Pero sinasabi nung amo nung massage parlor, may relasyon sila, tinatanggi ng babae. Talaga itong mga inchik na ito wala talaga sa ayos to Jay Ventura, shout out. Roger Collado, shout out. Rachel Isigera, shout out. Nakakita ko na yung Rachel Isigera. Sabi ni Bibian Saremo. Nabasa ko na to. Nakapag na naman tayo. Nakapag-collab na naman tayo. Nasagot ko na naman yung mga niya mga
Dito, mga comments nyo ha. Shout out to Lord Garcia, my friend. Adorasyon Di Maranan. Mirna Regalado, shout out. Joel P. Siokon, shout out. Menopause, my friend, shout out. Shervin Sapeda, naka. Ay, Ma'am Shervin Sapeda pala. BFF Poral, shout out. Celeron 26, shout out ha. Skid Row, shout out. Helen Lianera. Giselle Stepan, shout out ha. Madam Bronhilda, shout out. Oh. Luke M. Sierra, shout out. Oh. Lorena Capistrano, shout out. Brother Elia Sisyo, shout out. Oscar Asoro, shout out. Jerry Uy. Yan no, yan ang tanong dyan mga boss. Sa palagay nyo kaya lulusot? At kung hindi makalusot, may mangyayari naman kaya. Pero palagay ko di lulusot itong mga to. Itong DepEd na to. Tsaka yung PSDBM na sinasabi, talagang grabe yun. Sa dami ng nagugutom, no? Para sa akin, wala akong konsensya itong mga tao na to. Ang tanong, nasan ho yung pera? Bilyon-bilyon na saan napunta? Yung Parmali saan napunta? Ganun na lang yun. Walang mananagot. Si Subiri, si Senate President, pinapangalandakan niya na walang kinalaman sa anumang nangyayari. Si Victor Rodriguez, siya nang nagdesisyon na siya na walang kasalanan yung Vic Rodriguez eh. O, di ba? Ano pa para sa ampetong ano to? Doon sa mga smuggling ho ng asukal. O, di ba? Yun yung mga smuggling ng asukal, tapos etong laptop, ganyan. Pero ng Senate President si Victor Rodriguez, wala akong yan. Wala siyang alam. Tinablan eh. Ano pa pag-uusapan doon sa doon sa smuggling ng asukal? Wala na yun. Clear na yung yung Vic Rodriguez ang parang nadidiin doon eh. Turuan din ang turuan yun. Puro ganun wala na talaga. Wala akong to. Umpisa pa lang yan mga boss. Marami pa yan. Marami pa yan. Hanggang dito na lang. Mga boss. God bless po. Yun na lang. Dasal. At kung kailan lalabas ang magsisindi ng mitya. Para magkaroon na naman ng God bless po, God bless.